Mayong adlaw mga ka-YouTube. Lain sa ring istorya ang ato ang ambitan karong adlaw. Nahisuwat sa Biblia sa Timothy verse 6:10 na kanayon nga for the love of money is the root of all evil. According po ni Mark Twain nga the lack of money is the root of all evil. I am not here to preach. Wa ako'y katungod nga magtudlo kay usapog ko nga dakong tudluanan. Matud pa sa atong letter sender nga si Megan. Depende ra gyud sa tao. Mao ganing gihatagan to sa Ginoo og free will para kitay mapadagan sa ato ang kinabuhi. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Usa ako sa imong mga followers sa imong YouTube channel. O hinaot pa nga mahatagan nimong time nga ako nasa nga istorya ang mabasa sa kahanginan. Tawagan lang ko sa pangan nga Megan. 29 anyos, minyo ug dunay usa ka anak. 8 years naming kasal sa kumbana nga si Steve. Nag-start me sa among kaminyoon nga walang-wala. 22 anyos ko, diyang nabuntis ko ug napugos min duha sa pagpakasal ni Steve. Bago lang ko nakahuman sa konkurso nga office management. Samtang si Steve, wa ka graduate og college kay unsaon nga nabuang man sa sayaw-sayaw. Dancer siya sa una. Doon na sila'y grupo o nindot kayo nga musayaw. Ang ako ang bana sa una. Mga dagang mga babae ang nakagusto niya. And I was very lucky nga sa tanang babae ako yun ang iyang gipili. 7 years ago sa wa pa mi makaanak makaingon ko nga swerte kayo ko. Nga guwapo o sikat ang akong bana. Pero karon lahi na Papa Joe. Wa na ko'y kalipay tungod kay sa kadaghan sa problema nga ako ra ang nangitag paagi nga masulbad. Nagpuyo day mi sa ka cheaper nga residential apartment sa downtown kundiin daghan kayong tao. Crowded kayo ug sagol ang mga tao. Karaan na kayo ang building ug tan-aw nimo sa layo murag kabungkago na gani. Kada usa ka unit dunay usa ka gamay nga room, gamay nga sala ug gamay nga kusina. Sakto ra gyud sa gamay nga pamilya sama sa mua ni Steve. Unom ka unit ang sud sa maong building. So doon na may unom ka pamilya nga silingan. Usa na niini ang tapad namo nga unit sa first floor nga si Martha. Si Martha ang pinaka-close na ako ug siya gyud ang akong pahungawan sa akong problema. Hinuon no need man sab nga isulti pa nako niya kay pero man siya kadungog sa tanang away ug lalis na mo ni Steve. De Megan, unsa mo ginitabo ha? Dili man unta mo ingon ani nga pag-abot niyo diri sa una. Happy man kay mo. Niya tong gamay pa si Boy ang inyong anak. Saksi gyud ko sa kasweet niyong duha. Ikaw hilig kay kaganta-kanta unya si Steve musayaw. Matud pa ni Martha nako. Nakabaw naman siguro ka sa mga awayan Martha. Kwarta. Mo na hinungdan sa tanan. Tungod ako rin na nabaho. Si Steve taong bahay lang. Nabali na hinon ng panahon ibis ang lalaki mo haligis pa ni May ang ako naman bana nga murag kurtina lang yun siya. Dayan-dayan lang, way gamit, tapulan pa kaayo. Di gani mang limpyo. Ako pa'y manghugas sa plato inigabot na ako. Pero di ba ingon anak na magyun na si Steve sa una? Batugan, tapulan, gusto na gyud og higda-higda, tanaw og TV. Sa una ra magyun na siya ingon anak, di ba? Pag bago pa ninyo pero nganong peaceful malagi kay mo sa una. Dili malagi mo mag-away. Matud pa ni Martha. Paspas kayo ko nga nakatubag ni Martha Papa Joe. Of course, mapulan ba yang tao? Labi na og sigian ka og promise nga mangita siya trabaho pero hangtod karon wa gyud gyapon. Mayo na lang kay medyo arangan ang akong pamilya. Magatagan si mama nako og kwarta. Kung mangayo ko niya. Pero di sa pwede nga ako lang permihon. Kay mauwaw masab ko. Doon na ko'y trabaho sa opisina. Admin officer ko sa among kumpanya. O nga akong sweldo, diha nakuhaan ng tanan. Sama sa mga pagkaon, konsumo, electric and water bills o rental sa among gipuy-an. Inikabot na ako sa balay gikan sa trabaho, magsigilag kuskus og sista si Steve. Doon na niluto pero waya manghugas. Siya ron naman ka Steve nagluto naman nung ka. Gihugasan lang punta na ni mo. Nagundok ng hugasan sa lababo Kisa may paugason ni mo ani ako? Yaw-yaw ko pa nga to niya.
Paspas kay nakatindog si Steve og niduol sa lababo dayon ang hugas. Ni break sa ko kadiyot Megan, uy, relax lang good. Ma-high blood ka na imong style. Tubag pa niya nako. Siyempre Steve, may pa break pa ka dihang nahibawaan mo kag usa ka hago diri nga sige ra man ta kagigda-higda sa balay. Dilang unta ka magpaabot nga suguon. Kay bawo naman ka sa buhatonon diri ayo lang og huwata nga suguon pati ka. Daga na kay kog sugo nga wa gyud ka mulihok sama nang barado atong CR o leaking pa atong faucet. Napay kisamin na to nga nagtuo iniguan. Buslot na siguro kay ng roofing ana. Anong di man ka manawag sa landlord para lang ipaayo ning daghang guba sa to ang balay? Nagsugo na pug ko sa akong tulumanon na halos kada adlaw magyaw-yaw. Mura naman og duha akong anak. Maayo pa akong anak kay mo follow pa og instructions. Pero sa Steve, pwerte gyud kagahi og ulo. Tapulan gyud siya ug mas busy pa siya sa ko ang anak nga 7 years old. Kundi maghigda, mananaw og TV. Kundi mananaw og TV, mato sa taas nga unit kay muduwa og madyong og tungits. Kung daghan kag yaw-yaw Megan nga murag wa na kay kalipay sa imong bana, nganong di man nala nimo buwagan si Steve? Kasayon ana. Makita pa ka og lain siguro kay kanang tao nga di kahatagan og stress kada adlaw. Matud pa ni Martha nako. Manimpiling dayon ko og ingon ani naggani ang itambag ni Martha nako. Kung ingana pa lang kasayon Martha no, nabaya tawo mi anak. Di ko gusto nga ma-broken family mi. O bisan og ingana katapulan si Steve, masakitan nga akong anak ko magbuwag mi. Og labaw sa tanan, labag yapon na ako nga akong bana. Yes, mao na tinuod, mahal na ako nga akong bana. Kay bisag unsaon ako yaw-yaw og kasaba niya di gyud musukol. Mutubag lang siya nako og pinainsulto dan joke. Mao gyud na. Og ang labaw sa tanan, wa gyud ko dapatin niya. Dili pud siya mangaway nako. Ako rin mangaway niya pirmi. Siyempre, kisa ba si malipay nga pressured na gani ko sa work, pressured pa ko sa balay kay murag wa ko'y bana nga katimbang Papa Joe. Kada gabi magtapad ming tulo sa mong katri. Ako sa kilid, si Steve sa pikas kilid o sa tunga ang among anak. Maghagok na lang silang duha, pero ako gasiga pa ang akong mga mata. Maghigda ko pero ang akong pananaw lapos sa kisami. Daghang kay ko ginuuna, usa na ang monthly nga rental namo sa amo ang balay kay due na. Unya napay bayranan sa school sa akong anak. Unya ang baon pa kada adlaw. Ay kapait, unta magwan og kwarta sa ako panghuna-huna Papa Joe. Naigking ko diyang gihikap ni Steve ang akong paa. Puyo di Steve ha, kabaw na ko si tuyo nimo. Singag pa na ako niya. Tungod sa kakusog sa kong tingog na kamata ang akong anak. Ma, pa, unsay na itabo nag-away mo? Pangutana pa sa bata nga nalimungawan. Aha, wa dong uy. Kami pa mag-away, nagstorya rami ya. Sige na, balik nagtuog diha. Matod ko pa sa kong anak dayon akong gipikpik ang sampot aron makabalik dayon siya pagtuog. Diyang nakatuog na ang akong anak, ikabot na sa ni Steve ang akong paa. Mura na gyud siya og girumbuang nga galaway og kalapaon na gyud siguro kay Papa Joe. Megan, sige na bi, kausa lang. Dugay na bi atong last na to ha. Laki sad baya ko, na ako'y panginahanglan. Hangyo pa sa leon nga gustong mulapa sa karnero Papa Joe. Paghilom na Steve, may kay kaana. Maura gyud na imong ka problema kung kanusa ka makalapa. Ako daghang kay og ginuna. Dunay bayranan sa balay. Sa kuryente, tubig, sa school ni Boy. Doon na pa yung mga guba na yung atong balay nga walang gyapon ni mo ati mana. Grabe sab uy, para karon ra ko nihangyo. Sige, kwarta ra gyud ay mong gusto. Wait lang. Ni ako diri gamay matod ko pa. Dungan sa pagtindog niya og ikot ang bulsa sa iyang karsonis. Kaning 500, maka tabang-tabang na ni gamay. Gilabni na ako ang tibok 500 pesos sa iyang kamot. Diin manin mo Steve, kinit-ani mo sa dano. Matod ko pa, nag-joke na lang ko kay naluoy na noon ko niya. Daog ko nas madyong sa taas oy. Ako pa unta nang ipusta ugma pero di na lang oy. Imo na lang na. Tubag pa niya. Gidawat na ko ang kwarta pero walang gyapon nako siya padulga. Kay wa ko sa mood. Actually,
Permi kong ngawa sa mood, Papa Joe. Pagkaugma sa buntag before ko nilakaw paingon sa trabahoan, gipangayo niya og balik ang 500. Ngayang gihatag nako kay para ipusta ko niya sa madyong. May na lang kuno kung makadaog siya og mudaghan. Ako na lang sang gihatag niya balik kay ingon man siya ngayang patubuon. Short kayo ko sa budget niya itong buwana. Saon nga daghan man kayo bayro nun kay end of the month na. Doon na agoy time nga maglakaw na lang ko. Nga wa sa kong nahuna. Kung wa na lagoy laing kadaganan, manghuam na sad ko ni mama. Nga way bayad-bayad. Muna'y akong last resort, Papa Joe. Padung ko ni uli niya to sa balay nga hapon na niya to ug hapit na gani mo gabi. Naglakaw lang ko kay gawas nga dool ra sa akong trabahoan, makasave ko sa pliti, maka-exercise ko ug makapinsar ko kung say buhaton nako sa mong pamilya nga kapos pirmi sa kwarta. Nabantayan ako nga doon nagsunod-sunod nako. Kung muhunong pod ang lalaki nga nagkaw ug nagsunglass bisan og ngit-ngit na. Kung muliko ko sa eskinita, muliko pod siya. Kung mupaspas kog lakaw, mupaspas pod siya. Nakasiguro ko nga ako gyud ang iyang gisundan. Gitiming nako nga daghang tao og nihunong ko og kalit og gisugat ang lalaki. Huy, unsay gisunod-sunod nimo nako ha? Tulison ko nimo? Oh, imo na ni akong bago. Okay naman kay wam sa ni kwarta. Isug ko pa nga sulti sa tao nga padayon nga nagduko nga murag nakalitan og nauwaw. Hinay niyang gitangtang ang iyang kao unya hasta ang iyang sunglasses. Nakuratan ko sa tao kay laraman kay kunya Papa Joe. Mark? Ikaw? Oh my God. Ganun ko taon nga gasunod-sunod ka nako. Abig yun ako tulisan ka. Ihatag na lang ganin ako ng diretso ni mo ang bag kay wam sa ni sud. Lunch back ra gyud na sud ana. Matud ko pa niya. Si Mark di Papa Joe mao nga akong ex-boyfriend before. Nga nagkauyab mi ni Steve. Actually siya nga akong first love nga uyab. Abiganin ako og kami na magkadayon kay na-close na biya sila sa akong parents og the whole family. Pero mas gipili na ako si Steve. Kay lagi mas love na ako ang akong bana. Unsa kay tuyo niya nako? Gistalk ko niya? Gusto ka siya nga makibalik nako nga di naman pwede kay minyo naman ko og minyo naman sab siya. Megan, doon na lang tako'y tuyo nimo. Pero dili lang ta diri mag-story sa sidewalk kay saba kayo. Pwede mga pita dayon ato na ko isulti nga akong tuyo nimo. Klaro na kayo ang tuyo ni Mark nako. Unsa pa man di ay, wa man siya makuha nako kung kuyog ko niya. Anyways, mga piraman. I need to unwind man pod. Mao nga nikuyog ko sa coffee shop ni Mark. Karon nga nakainom na tagkape Mark. Pwede na siguro nimo isulti kung say tuyo nimo nako. Matod ko pa. Para mabalibaran nako siya og prangka. Unya, makauli nako. Kuan Meg, maningil ta ko sutang nimo ba? Tubag pa niya. Natukan ko sa kung nadungog niya. Wa ko kinumdum nga nakautang ko kang Mark, Papa Joe. Dugay na kayo ng utanga ni Steve nako. Sige ko paningil niya. Sige po siya balibad. Wa ko na siya ikabayad kay wa siya trabaho so ikaw lang ko paninglan kay nam kay work. Wa gyud ko makareact dayon. Akong unahuna to akang Steve. Nagkagot ang akong ngipon sa kalagot nganong nakautang siya kang Mark. Nisamot ang akong kalagot diyang pagpangutanan nako ni Mark og pila. 50 mil gyud. Da sa interest, tubag pa ni Mark. Unsa? Kadako gud anak Mark, ngano nagpautang sa katawon anak niya? Nitubag si Mark nga akong parents ang nag-introduce kang Steve ngadto kang Mark. Diyang nakinahanglan kog kwarta. Para sa akong pagpanganak kay cesarean man ko niadto ug way lang kahulman si Steve. Nagpautang si Mark og 5-6 kay mao yang negosyo sa una. Ug dito di ay nakahuam si Steve para puno sa bayad sa ospital. Kadugay na di ay ni adto 7 years na manggod akong anak. Wa pa gyud na mabayri. Matud ko pa. Nagyango-yango lang si Mark ug kinahanglan po kuno niya ang kwarta. Mao nga niduol gyud siya nako para ako iyang paninglan. Medyo nauwaw ko sa kong kagalingon ni adto. Nag-expect pa ko nga doon na pa siya tuyo nako. Nga maybe makibalik pero maningil raman di ay sa utang. Nagdali kog uli sa amua og pagsud pa nako ako din giyaw-yawan si Steve. Ako din giaway.
Sa tanang tao nga pwede nimong kautangan, dito pa ka nangutang sa kong ex. Singhag pa nako niya. Si mama ramasad nimo nag-refer nako nga nagpa 5-6 day mong ex. Unya emergency na ba to? Nya magchusi pa ba ko nga kinahanglan naman nako nga makuha tong kwarta kay operahanan ka. Tubag pa ni Steve. Unya kadugay na ato, wa jud ka mauwaw no? Wa nimo siya bayri. Karon ako yang gipaninglan. Singhag na sab nako. Taas na kayo kung tingog ug wa gani ko kabantay nga diha na day ang akong anak sa sala. Ug doon na siya mga amigong mga bata nga taga-taas sa sab sa apartment nagpuyo. Matod pa sa amigo sa akong anak nga, "Boy, muuli na lang ko next time na lang ta magduwa. Nag-away man imong mama ug imong papa." Og nitubag po ng akong anak nga, "Okay ra na wa man na sila mag-away. Nag-istoryahan ra man na sila." Nilakaw gyud ang bata kay nahadlok sa mga tingog nga dagko kayo. Nahilong ko kadyot kay naluoy ko sa akong anak nga nagdako taon nga normal ra sa iyaha nga iya mga ginikanan nga magsiningkahay. Siyempre, mao gyud na iya nadak-an nga sige og yaw-yaw. Unya, mutubag po si Steve bisan og di mi mag-away ni Steve. Kay ako naman ang yaw-yawan. Pero murag yun mi og mag-away permi paminawon. Wa na ko mutingog. Kay paabuton nako nga makatug ang akong anak. Usa nako yaw-yawan og balik si Steve. "Oh, asa naman 500 nga imong gipuhunan sa imong madyong? Ditubo na. Ang bibi kay ako tong ibayad sa balay." Matod ko pa ngadto kang Steve diyang nahinanok na ang anak. Pero minghoy ang naong sa tubag ni Steve. Meaning, pildero siya. Imbis makatabang na unta tong 500, wa na noon. Feeling nako nagkahiyo ang ulawa sa kalagot kang Steve. Labi na di ang paghigda niya sa mong katri, dali ra kay nakatug ang animal. Ako mo ay naglisod og tug nga tungang gabi ina niya to nga nagsigil ang gihapon ko ga tutok sa ibabaw sa mong kisame. Kadlaw na lang pero wa gihapon ko batiag duka. Instead, gutom ang akong gibati. Nakadungog yug ko sa pagdaguok sa kong tiyan. Mao nga niya to kuskusina para magluto og noodles. Kusog ang uwan niya itong higayuna ug nisamot na sab ang usapot diyang nagtuo ang kusina ug nibaha ang sahog. Kung si Steve akong pangutanon nga nung wa pagyapon maayo ang tuo sa tup, niingon ko no ang landlord nga papangitaon lang siya panday kay mo-refund lang siya. Pero ang buutan nga Steve, wa gyud nakakitag panday. In the first place, nganong mangita pa man siya panday nga wa man gani siya lingaw, pwede ra unta siya nga muayo. Feeling nako gamay nga leaking lang nga pwede ra nga bulkasil ra kay ibutang sa kumbana. Wag yun mo aksyon. Nagpaabot pa siguro nga ako pa'y mulihok. Hapit na maluto nga akong noodles o kakauno na kayo ko diyang sa kalit lang dunay ni tugdon sa kong niluto gikan sa top. O pagtan-aw nako gagmay nga mga particles sa plywood nga natagak gikan sa top nga nitugdon sa akong noodles. Sa akong kalagot nga di na ako makaon ng noodles. Nakitaan nako ang bola sa akong anak. Akong gipunit og kusog nga gihapak sa sahog. Niuntol ang bula og nibanda sa atop nga naglaylay ang kisami nga mo'y giagian sa tuo sa uwan. Dungan sa akong pagpamalikas, ningon pug ko nga maayo ra unta og mag-uwan og kwarta. Giyabon nako ang nahugaw nga noodles og plano nga magluto og lain. Pero mao na ko nabantayan nga dunay na nga hagbong gikan sa ibabaw. Kitanaw nako og di ko makatuo kay nakasealed nga gagmay plastic ug sa sulod dunay nilukot nga kwarta. Gigisin ako ang plastic ug gi-check nako og taman kung di ba play money ang sud nini pero dili gyud. Nakasiguro ko nga tinuod nga kwarta nga upat ka plastic tanan ang nahug ug kada usa lain-lain og kantidad. Ang usa ka plastic tag 50 peso bill ang gilukot ug naabot ni og 600 pesos. Samtang ang usa ka plastic nga tag 100 ang papel nga gilukot ni total pod og 1,000. Samtang ang lain do ka plastic sagol-sagol nga bill ang gilukot sa akong ihap hapit mo 5,000 pesos. Ang total nga nahug nga kwarta Papa Joe. Din kahagikan ang kwarta no? Doon nakahakoy superpower pag ingon na ako nga may tamag-uwan og kwarta. Literal nga nahug sa akong atubangan ang kwarta. Nakapaihiyom ko og nagpasalamat sa kwarta nga naa sa akong mga kamot. Hinatag siguro to ni Lord. Naluoy siya nako sa akong problema.
Mao nga gipauwanan ko niya kwarta sa kong tiilan. Dako na kay tabang nako, makabayad nako sa among rental sa balay. Naghangad-hangad ko og nagpaabot basin doon na pay lain nga mahug nga kwarta, pero nigawa sa kwarto si Steve og nagpadung sa kusina. At first gusto na ko siya sultian about sa kwarta. Pangutanon nunta na ko siya og kinsa tong kwarta. Iya ba tong tinaguan? Or nagunahuna po ko nga basin og dunay illegal nga nahimo unya gitaguan niya ang blood money sa among kisame. Oh Megan, nga nang wa pa man ka natug ha? Nagunsa magadres kusina. Inosente pa nga pangutanan ni Steve nako. Gibasa na ko niyang unahuna og lihok og wa gyud ko makita og kadudahan siyang lihok. Inosente nga kumbana og kaybaw ko nga dili iya ang kwarta. Kuan Steve, nagluto kog noodles kay gigutom ko. Pero niuwan man nagtuo ang atop mao nga gisawd na ako ang balde, nawa akong duga. Naka-decide ko nga dila na ako siya sultian about sa kwarta. Nagtuo na sabdi ay, sige lang Megan, ayuhan ko ng atop ugma dayon. Matod pa ni Steve. Aha, ayuhon ni mo ugma. Ay lang sa, kay mamalit na putang materialis. Wa para batay kwarta. Sa Sabado na lang, og makasweldo na ko para makapalit og bulkasil og plywood. Lansang pagyud. Magagasto na sab taon niya. Di pa biya ta ma-refund dayon o ma-refundan ana dayon sa tagiya. Niuyon po si Steve nako, pero ang wa niya masayri nga gituyo nako nga di niya mahilabtan ang kisame. Kay nagduda ko, basin doon na pay laing kwarta sa kisame. Nga wa na hug. Ugma, kuway tao, akong katkato ng imabaw og suhiron jud nako og doon na babay laing kwarta. Gitaguan nako ang kwarta unya nang higda naming balik sa Catherine ni Steve. Gipaabot nako nga makatug si Steve og dihang nadungog nako ang kusog niyang hagok, nihinay nako bangon og nagkinto ang tiil nga nibalik sa kusina. Ang akong problema kung saan ako pag-abot sa kisame nga taas man kayo. Girog nako ang lamesa, akong gipatungod sa gubaon og busluton og nilaylay na gani nga part sa kisame. Pero di enough ang lamesa. Di gyapon ko makaabot sa taas mo nga gipatong nako ang bangko ibabaw sa lamesa. Unya sa ibabaw sa bangko, ako pang gipatungan og baby chair. Nakaabot na ko sa ibabaw og akong gibitad ang galaylay nga basa nga plywood. Unya, diyang nakahimo na ko bangag sa kisame, akong gisud ang kamot og giflashlightan nako ang sud sa kisame. Dayon gipalusot nako ang akong ulo para masusi nako kung doon na pabaylain nga nakatagong kwarta dito. Nasiga ako mga mata sa akong nakita. Napuno ang sud sa kisame og kwarta. Daghan kayong kwarta nga maglisod na gani kog hakop. Kusog na kayo ang kulba sa kong dughan. Di ko makatuo sa akong nakita. Nagapaw-apaw ang akong kalipay. Gusto ko nga musyagit sa sobrang excitement. Wan ako naglangay, ako din nga gipanghakop ang mga kwarta kutob sa akong makabot. Pero doon na pa'y daghan nga naa sa layo. Di na maabot sa akong mga kamot. Mo nga gusto ko nga musakag yun sud sa kisame. Kaya akong kuhaon ang tanang kwarta dito. Di na ko sobraan. Bisan og usan lang kalikit. Pero pagsuway na kong katkat si babaw, nasangit ang kong liog sa lungag dayon nangatumba og nangahug ang gipatong nako nga mga lingkuranan. Nagsyagit nako tungod kay nagbitay na ang akong liog og di na ko makaginawa og feeling nako hapit nako mamatay. May na lang gani kay diha si Steve ni inom og tubig. Ako siyang gitawag para magpatabang. Steve, tabangi ko Steve. Nagsakit ko og taman pero murag wa ra gyud si Steve. Wa siya makadungog nako. Padayon ko og sigig syagit og panabang kang Steve. Pero human siya inom og tubig, nibalik ra siya sa kwarto. Wa ko niya tabangi. Nagangos kong nakamata Papa Joe. May gani kay damgo ra di ay. Abi na kong namatay nako. Giurom jud ko og maayo. May gani kay nakamata pa ko. Nagpasalamat ko nga buhi pa ko. Damgo ra di ang tanan. Pero disappointed ko. Kay abigin na ako og daghan kay kong kwarta. Buntag na di ay pero naghagok lang gyapon si Steve. Dali ko nga nibangon og giablihan nako akong bag. Na ang kwarta sud katong nangatagak gikan sa kisame nga nagkatindad og 5,000 plus.
Samtang nagluto ko sa pamahaw nagsiyog hangad sa ibabaw. Di ko pwede nga mukatkat ug wa ko'y hagdan. Malate na ko sa trabaho, mao nga nilakaw na lang ko. Wa ko na imutang samtang nagtrabaho ko. Ang akong nahuna, tuwa lang sa kwarta. Grabe ang akong damgo, murag yun tinuod. Pwerte na kong lipaya nga nakakita sa dagang kwarta. Kinsa ba siya di malipay? Hipokritora kayo ang ubang tao kumingon sila nga dili kwarta ang makalipay nila. Murag di na praktikal karon ang panultihon nga money is the root of all evil. Kasi makarelate nga uban nato nagampo unta nga makita ug usa ka bag nga kwarta. Kwarta na ang mulihok sa tanan karong panahon na. Wan ako nag-overtime niya na pagkahapon ug niuli ko ug pagpatakyod og alas 5 sa hapon. Na-shock na lang ko pagkita na ko kang Mark sa gawas sa among trabahoan. Mark, ako'y gipaabot nimo. Naingnan na din ako si Steve sa iyahang utang diya nimo. Pero mawalagi wa pa siya kwarta. Wala pa siya trabaho. Ug ako sa imong paninglan, sorry kaayo kay kapos kay ko sa kwarta ron. Kuwang gani kay akong budget Igor ako nakabayad sa rental sa balay. Pero napailain daghang bayranan lagi. Matod pa nako niya. Nismile ni nako o gitarong ang kwilyo siyang pulo dayon ni Igham. Di man tungod sa utang nganong ni ako Meg. Kung anong ta, i-invite ka nga mga on sa gawas. Akong libre tanan. Siyempre, tubag pa ni Mark. Di unta ko musugot kay lagi doon na pa ko'y katkaton sa top. Pero tungod kay nakautang mi niya, ako na lang siyang giuyon-uyunan. Kay lisod na kayo, panilingan ko niya nga wa ko'y ikabayad. Nisakay ko sa sakinan ni Mark ug nangaon miso sa kamahalon nga restaurant. O tungod sa akong kagutom, nadaghan gyud ang akong nakaon. Tagsan lang kay ko makatilaw og sama niya itong pagkauna. Makatilaw lang siguro ko og si mama ang manglibre namo og kaon sa gawas. Pero kami si Steve, wa gyud. Unsaon nga pirmi kuwang ang amo ang budget. Samtang nagatubang mi sa lamesa sa restaurant, doon na siya gi-offer na ako. Pwede ra og di ko na bayaran sa utang Meg. Ang gusto ra gyud nako mao ikaw. Ambot ba og all these years sa kadugay na tong buwag, minyo na sab ko pero mutuo kag sa dili. Di gyapon ko makalimot nimo. Mao siguro ning gitawag nila og one true love. Gwapo man ang sabta si Mark, buutan o galante. Unya labaw sa tanan kwartahan. Kung kami pa siguro nagkadayon, di gyud ko ma-stress kada adlaw sa kwarta. Pero bisa kung saon ang love na kong na-feel niya niadto kami pa nihupas na gyud. Wa na gyud ko feelings niya. Pero wa na ko siya sulti niya na. Kumbaga ako siyang giatagan og false hope. Okay lang nga magdahom pa gihapon siya nga naa pa may chance. Pero ang tinuod, di na ka na may tabo kay love na ako ang akong anak o ang akong bana. Megan, kung doon nakikinanglan, sulti lang ko ha. Kung gusto ka kwarta, ing na lang ko. Ganang ka manghuham ron, taga-anti ka. Matod pa ni Mark, the offer is very tempting, Papa Joe. Nakinanglan ko kwarta, pero maulagi na. Kung akong dawaton, I'm sure doon na po siya pangayoon nga baos. Human mi nangaon, niuli na ko sa mua, kay doon na pa ko'y misyon nga buhaton. Manghuwam pa ko hagdan sa musilingan ug pabuton nako nga makatuog si Steve. Sayo na kong gihagad ug katuog si Steve. Alas 10 pa lang sa gabi tuog na ang akong anak ug akong bana. Niadto dayon ko sa kusina ug giplastada ang hagdan nga hinulman nako sa among silingan nga si Martha. Gipatungod gyud nako ang hagdan sa buslot sa among kisame ug nisugod na kog katkat. Sa akong usa ka kamot mao ang flashlight. Diha sa ibabaw nakabot na nako ug nawahing na nako ang buslot, igo nga makalusot ang akong uo. Gibati na akong kahadlok kay nahinumduman nako ang akong damgo niadtong gabi. What if ug masangit ang akong uo ug mobitay unya ko ug way makatabang nako. Ginervyos ko. Dili ko magpada. Giiwag nako ang flashlight sa sud sa kisame ug didto ako nakita, Papa Joe, ang mga plastic nga doon nagyusod nga nilukot nga kwarta. Di sama sa kong damgo nga daghan kayo. Mga pipila lang. Ug wa na ko'y time para iphon pa ang tanan. Basta, kipangkahig na ako o gihug sa ubos.
Diyang nakasiguro ko nga wa nay nahabilin ni naog ko sa hagdan og gipangpunit nako ang tanang kwarta unya akong gitaguan sud sa among balay. Wa na ko maihap og pila kay wa na ko'y time sa pag-ihap. Lisod na og makamata si Steve. Gikatag-katag na ko og tago ang kwarta sa lain-laing lugar sa among balay. Gamay ra mong balay, mao nga adto na ko taguan sa mga lugar nga imposibleng makit-an sama sa mga bulsa sa akong sinina nga pinilo sa aparador. Ang uban sa mga garapon ug ang uban sa mga kaldero nga wa nagamita. Ang uban ilawom sa among altar ug ilawom sa among kama. Pagkaugma sa buntag sayo ko nga naglutog pamahaw. Paborito ni Steve nga sinigang baboy mo yung giluto. Wow, milagro. Naman smooth akong asawa. Nagkanta-kanta man. Matod pa ni Steve nako. Giduol na ko siya o gikisan sa aping. Og na-shock si Steve kay tagsara kay nako na buhaton nga mukis niya. Okay lang kamig. Wa kay lanti. Mura mo lahi ang hangin rong buntaga. Matod pa ni Steve. Okay lang ko Steve oy. Happy lang ko rong buntaga. Mao siguro ni pasabot sa TV show nga akong permintan ahon. A happy wife is a happy life. Tubag pa nako niya. Naligo ko pagkahuman nag-ilis dayon og namulbos unya ng lipstick. Nang lipstick na pud lagi karon, pink pagyud. Mura man og nakay gipugwapahan. Matod pa ni Steve. Pero wa na ko siya tubay sa kunuhay ang iyang pagselos-selos nako. Human sa kong trabaho niya itong adlawan nihapit ko department store. Naggrocery ko unya na malit ko mga gamit sa balay dayon bagong t-shirt ug shorts akong anak ug kang Steve na pod. I don't know. Kinsa og diin gikan tong maong kwarta Papa Joe, pero who cares? Wa to nako kawata ug naapagyud sa akong balay. Ug usa pa sab, way nangita. Mao toy literal nga hulog ng langit. Magpakasanta pa ba ko? Nagkinahanglan lang ko kwarta. Kisay wa magkinahanglan og kwarta, di ba? Makaingon yung ko nga tinuod ang shopping therapy. Kaya feel good. Murag ni gaan ang akong paminaw og lami kaayo nga sige og smile. Nakuratan si Steve diyang nakita siya sa akong gipamalit. Nganong pretty man daghanan nimong gipamalit, di kag kwarta. Ay da, problemahon pa man nimo. Nang naakoy kwarta nga ikapalit, di pa kaana. Dili na ko pirmi sa puton, tubag ko pa. Nagluto ko kare-kare para sa panihapon unya nagsalin ko para ihatag kang Marta, ang akong silingan og best friend. Wow, kalami ani oy. Kwartahan di ka karon nakaluto man kasi mong paboritong putahi. Matod pa ni Marta nako. Naswerti nakadaog og luto. Di bitaw Marta oy. Ang tinuod nakakita ko kwarta diya ibabaw sa mong kisame. Abi ni Marta og nagjoke-joke lang ko pero ang seryoso ko nakatuo siya. Labi na diyang gipakita nako ang usa ka nilikit nga kwarta. Wa ka na balaka og dunay tagiya ng kwartaha, Megan. Basin gikan na sa dautan, basin drug money na, basin sa nagpuyo na sa una before this inyo ha. Mga lalaki biya to sila, nikalit lang biya to sila kahawa. Matod pa ni Marta nako. Pero pila na biya to katuig, kadugay na ato kung doon na pa sila planong balikan ang kwarta. Nganong wa man sila mamalik. Kung gikan ning kwartaha sa drugs, basin wa na po to sila oy, basin patay na to sila. Tubag pa nako ni Martha. Ang advice ni Martha nako nga mas maayo kuno nga i-deposit nako ang kwarta sa bangko para di ko magtinir og daghang kwarta sud sa balay. Maupod nay nasa kong nahuna Papa Joe. Humanaw istorya ni Martha ni balik ko sa mua og natug na ang akong anak. Si Steve na lang ang nagmata pero naglingkod kini sa sopa nga murag seryoso ang naong. Okay lang ka Steve? Pangutana pa nako niya. Dili ko okay Megan. Feeling nako doon na kay gitaguan. Nga wa ni mo isultin nako. Isog ang tingog ni Steve niyanto. Og nahadlok ko basin og nakita niya ang kwarta nga akong gipantaguan bisan og asa. Basin nakibaw na siya. Ang purpose nako nga nung wa na ko sulti akong bana sa kwarta kay kaybaw ko nga doon na nakoy kwarta mo samot na unya nga di siya man trabaho. Nagsugod na rabaw ta siya pang-apply og makakita siya doon ako'y kwarta, di na kini mo padayon og trabaho, basta doon ay saligan. Megan, nagbalik mo si mong ex kasi Mark. Doon na mo ko'y nabasahan sa text. Magkita ko na mo usab ugma. Dira reply dayon na si Mark. Ina nga, magkita na sa mong ugma. Para doon na po kay kwarta. Karon pa ko. Mauday kwartahan kay ka.
daghang kay kagipamalit kay gikan na niya ang kwarta. Hoy Steve, sayop ka sa imong pagtuo, wa may relasyon ni Mark. Oh, nakita mi niya tumiging adlaw, kinaningil siya sa imong utang. Wa ko ikabayad, mao nga nikuyog na lang ko niya nga mangaon sa gawas. Nangamaon raman sabi, wa may lang gibuhat. So di ka angay magselos-selos diha. So, kung di nagikan kang Mark ang kwarta, diyan man din nimo ang kwarta ha, Megan? Katuganon ta ko niya Papa Joe pero mas kipili na ako nga mamakak niya. Kang mama oy, kinsa pa may di magtaga nato, di ba si mama? Matinga pa man ka. Sa una raman na nagsupport si mama nato. Nahilom si Steve o pagkatutaod nitingog na siya og ningon nga. Hinaot pa nga. Dili nimo hugawan ang atong kaminyoon, Megan. Doon ako ipagsalig nimo. Ug mao nay ako ang pasalamatan nimo. Ay kabalaka. Ugma dayon mulakaw ko. I-follow up na ako tong akong gipang-applyan trabaho. Nagtapad mi niya ang gabi una sa usa ka katri kaming tulo sa akong anak. As usual, unang nakatug ang anak dayon si Steve. Unya ako maglatok ang akong mga mata kay maglisod kog tug tungod sa akong gipanguna-una. Diyang nihagok na si Steve, nibangon ko og nagkuha og cellphone. Unya gipangkuha nako sa ako ang gipangtaguan ang mga kwarta. Human akong sud sa cellphone, gisud na sab nako sa laing bag. Pagkaugma sa buntag, dala nako ang tanang kwarta og instead nga moadto sa trabahoan, nisakay kog taxi ug nagpahatod ko sa usa ka bangko para i-deposit nako ang kwarta. Pero pag naon ko sa taxi, kilid sa usa ka bangko, kalit lang nga dunay nilabni nga lalaki sa akong bag. Tungod sa kakusog sa paglabni, nalamba pa ko ug nabunal sa yuta. Nasamad ang kong bukton og mga batiis. Hapdos kayo pero wa na ko gimayan ang kasakit. Hinuon na pasyagit kong kusog. Nagpanawag ko sa lalaki nga snatcher para ibalik kong bag. Pero kinsa kong buanga nga mabalik, labi na nga nakita siya nga dunay sud ang bag nga puros kwarta. Naghilak kong taman, Papa Joe. Happy 30 minutos na ko nga nagika sa yuta samtang naghilak. Doon na nitabang na akong mga tao nga naluoy na ako kay gilabnihan ko. Gipainom ko nagtubig o gitabangan nga makabarog. Usas mga tao dito nga nagpasakay na kong jeep, di pasayruan. Unya gitagaan po ko niya og pliti kay wa naman ko ko'y kwarta bisan og piso. Naabot ko sa mua nga way tao, wa nga kong bana og anak. Nilingkod ko sa daplin og naghilak. Wa na ko idea og pila ka oras ko nga naghilak. Isayangan ko sa kwarta. Abi na ako og mao na to'y hulog ng langit. Abi na ako og mao na to'y tubag sa Ginoo sa akong problema sa kwarta. Pero wala na. Kwarta na, naging abo pa. Pila ka minutos ang nilabay na abli ang putahan o nisurang akong ang bana o akong anak. Pagkakita ni Steve nako, ni duol din siya nako. Megan, ganong naghilak man ka? Naon sa man ka? Dunay sakit nimo? Gisamok-samok na sad ka ni Mark? Concern kay siya nako. Gipahiran niya ang akong mga luha. Ay naghilak please. Sulti ko ba, naon sa may problema nimo? Matod pa ni Steve. Namahid ko sa akong mga luha o gitan-aw na ko ang naong kong bana nga inosente kayo nga puno sa kabalaka kung naunsa ko. Steve, gisayangan magug ko. Abi na ko og gitubag na nga akong pagampo. Abi na ko og undangan ako sa problema. Abi na ko hugikan sa langit ang mga kwarta nga nangatagak gikan sa tong kisame. Pero wala na. Wala na. Nahanaw na. Naglibog si Steve sa akong gisulti niya. Abi niya og nagsalimuang nako. Mao nga nagsulti ko og ingato about sa kinitaan akong kwarta. Naluoy siya nako. Iya akong gitrapuhan sa akong naw nga basa sa mga luha o niya hinay nga ningon nako nga tananing kalibutan na dunay rason Megan. Basin og instrumento lang ka para makaplagan to nimong kwartaha. Di gyud to para imo. Kaya in the first place, di man gyud to imong hinaguan. Gituyo siguro tos kay gayunan nga mawato nimo kay para dili makakaon ng atong anak og kwarta nga gikan sa dautan. Wata na sayo din to gikan tong kwartaha. Kung asa man ganito ron og giyon sa nila paggasto, pasagdi na lang. Ang importante nga di ka manubag sa Ginoo sa paggamit mo sa kwarta nga di imo. Ay nagkaguol, niabitaw ko imong bana. Yes, dili ko perfect. Tapulan ko, ang kuno na nako. Pero doon na ba'y kausaban ng tao para sa mong kasayuran. Doon na po ko'y ambition Megan oy. Nagunahuna ba ako sa atong pamilya. Sukad karon i-promise na ko nimo nga ako na ang mga mahan aning pamilya ha. Ayaw na ka-stress sa kwarta kay dili na imong obligasyon.
responsibilidad na ako na mao nga ako'y mulihok. Ako na'y mangitag kwarta. Di ko makatuo sa ako nadungog. Tanan gikan sa kong bana, Papa Joe. For the first time nahuwasan ko. Mura ko og naibtan og tunok. Samot ko sa akong kalipay sa good news nga gisulti ni Steve nako. Nang-apply di siya og trabaho sa Saudi. Og nadawat siya. Isip forklift operator. Og doon na gani siya ilistahan sa mga requirements. As soon as makumpleto na ang tanan niyang papilis, makalarga na siya, Papa Joe. Sa tabang sa akong mga ginikanan nga mao'y ni gasto sa mga requirements ni Steve, makalarga na siya. Adlaw ka to siyang paglarga sa Saudi. Gihatod na mo siya sa airport, kaming duha sa kong anak. It was very emotional, Papa Joe. Gimingaw kong pinakalit sa kong bana. Nihilak na sa kong taman. Mao gito'y giingon nga sama sa mga panahon nga nara siya sa mua, way buhat, way lakaw-lakaw, gisumulan ako siyang dagway, makatilaw siya pirmi sa kong mga tagawtaw, pirmi na ko siya makasab-an, awayon, pero karon nga mularga na siya. Ug duha ka tuig na po siya nga mawa, murag di na ko makaya ang kamingaw. O nihilak na sa kamegan, naalanggod nga nara ko sa ato ang sopa naghigda-higda para sa puton ka ug di ka makafeel og mingaw. Bitaw joke ra. Paspas namang kakayo ng panahon, good. After 2 years, mabalik ko. Og by that time, makabayad na ta sa itong mga utang. Makatigom na jud ko para makapuhunan tag negosyo. Mahappy na ka, Megan. Maura magyun na atong, maura sa na akong gustusan. Kung happy ka, happy ang tanan. Nagakus na kong hugot kayo nga akong bana, Papa Joe. Basta pag-amping dito ha, mahal kay tika. Mahal kay ka na mo sa mong anak. Og sa di pa day kamulakaw, doon ako'y gustong isulti ni mo, Steve. Steve, abi na ako og kwarta ra ang pinaka-importante sa tanan. Mao nga nalipay kayo ko diyang nakita kong kwarta sa atoa. Abi na ako mao na to'y hug sa langit. Mao na to'y sulbad sa kawadon, pero karon lahi na akong pananaw. Na-realize na ako nga di day kwarta ang hug sa langit kundi ikaw, Steve. Ikaw lang akong gibaliwala sa una tungod kay wa pa na ako madiskubrihin nga naara sa akong tupad ang akong tinuod nga kalipay. Kana way lain kundi ang akong pamilya. Nagpamahid na sab ko sa luha ni Steve, Papa Joe. Well, tanaw na ko, dili na siya kalargahon, pero di pwede. Hindi siya mo dayon. Kung gusto may guminto, dapat magsakripisyo. Dili sab dali kabuton ang kalampusan. Mas lisod ang imong magian. Mas ma-value nimo ang outcome sa paningkamot. Ang kwarta nga gikan sa sayon, dali na pud kayo mawa sama sa buwa. Based on experience, Papa Joe. Sa pagkakaroon, 1 year na nga OFW si Steve. Nakabayad na ko sa utang namo kang Mark. Sunod nga step nga mong buhaton mao ang pag-save para puhunan sa negosyo para di nami malayo sa sagusa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, Papa Joe, manghinaot ko nga pinaagi sa akong istorya nakahatag og inspirasyon sa uban. Labi na gyud about sa kwarta o pamilya. Kini mong magtatampo, Megan.